Ang katawan ni Yvette ay hindi mapigilang manginig habang sinubukan niyang pigilan ang mainit at nakakakilabot na damdamin. Mahigpit niyang kinagat ang labi at tumanggi na tumunog. Mabuti, tingnan natin kung hanggang kailan mo ito mapapanatili. Si Daryl ay hindi nagmamadali habang siya ay tumalo ng isang solong pagtalon sa isang malaking puno at nakapatahimik sa isang sanga. Masama ang pakiramdam ni Yvette habang lumipas ang oras sa ilalim ng mga pangyayari. Walang sinuman ang makatiis ng gayong nakakakilabot na mga sensasyon ng mahabang panahon. Ipinikit ni Daryl ang kanyang mga mata at nasisiyahan sa walang tigil na tawa ni Yvette na parang musika sa tainga niya. Si Yvette ay natakpan ng pawis makalipas ang halos 12 segundo dahil hindi na siya nakatiis pa at sinabi, "Daryl, haha. Mangyaring tigilan mo ang pagbuo." Natuwa si Daryl nang marinig ang banayad na tono ni Yvette, ngunit nanatili pa rin siyang tahimik. Ang babaeng ito ay matigas ang ulo at kailangan niyang pahirapan pa siya ng maayos. Pinikit ni Daryl ang kanyang mga mata at sumipol sa sanga ng puno na para bang wala siyang naririnig na kahit isang bagay. Ang mayabang na kilos ni Yvette ay nawala at naramdaman niya ang lubos na kawalan ng pag-asa nang makita ang mga kilos ni Daryl. "Daryl, mangyaring itigil ang pagbuo. Mangyaring nakikiusap ako sa iyo." Si Yvette ay ayaw na humingi ng awa kay Daryl, ngunit talagang hindi na siya nakatiis. Siya ay pinahihirapan hanggang sa ganap na natakpan ng pawis. Itinapon ni Yvette ang kanyang dignidad nang makita si Daryl na tahimik pa rin at nagmakaawa habang tinatadyakan ang mga bakuran. Si Daryl, ang indomitable Darby, Seckmaster Darby. "Nakikiusap ako sa iyo, maawa ka sa akin. Hindi ko na ito gagawin, pakawalan mo ako." Ang pula ng mukha ni Yvette na parang isang fireball. Bilang mapagmataas na New World Princess Yvette, ang sinumang nakakita sa kanya ay dapat yumuko at batiin siya. Hindi niya akalain na balang araw ay magmakaawa ng awa kay Aman. Tinamad na binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata nang marinig ang mga salita ni Yvette. "Sabihin mo sa akin ng eksakto kung sino ka." "Ako ang New World Princess T." Natigilan si Daryl at tumingin kay Yvette na hindi makapaniwalang marinig ang mga salita. Siya ay nairender na walang imik para sa medyo ilang oras. Kaya't si Yvette ay isang prinsesa. Hindi nakakagulat na ang 12 Royal Guard ay nakinig sa kanyang mga utos. Nagulat si Daryl at hindi mapigilang tanungin, bakit mo ako ginaya at dinukot ang mga elite ng mga sekta? Kinagat ni Yvette ang kanyang labi sa kanyang flutter na eyelashes habang naglalagay ng isang ekspresyon na para bang siya ang nagkamali. "Naisip ko lang na nakakatuwa at ginaya kita sa labas ng aking paghanga sa iyo. Sa palagay ko ang Elysium Gate ay sobrang cool at ang indomitable Seckmaster na si Darby ay kamangha-manghang." Sinubukan ni Yvette na pigilan ang nakakakilabot na damdamin habang dahan-dahang nagmakaawa, "Sekta Master Darby, hindi ko na ito ulitin. Pakawalan mo ako, Lee." Kumunot ang kilay ni Daryl. "Maaari kitang bitawan, ngunit dapat kang sumama sa akin at ipaliwanag ng maayos ang sitwasyong ito sa mga sekta. Pinahiya mo ang mga elite na iyon at naka-frame para sa Elysium Gate para rito. Ang Elysium Gate ay magiging kaaway ng publiko sa bawat martial artist kung ang bagay na ito ay hindi na ipaliwanag ng maayos." "O sige, pupunta ako, okay." Mahigpit na kinagat ng labi ni Yvette nang maiiyak na siya. Kinawayan ni Daryl ang kanyang kamay at pinahinto ang pagbuo matapos sumang-ayon si Yvette sa kompromiso. Sa sandaling iyon, maririnig ang mabilis na mga yabag nagmumula sa kabila ng kakahuyan. Ang 12 mga numero ay mabilis na lumipad sa paningin kaagad. Ito ay ang 12 Royal Guards. Naramdaman ni Yvette na muling nabuhay ang kanyang espiritu nang makita sila at sumigaw, "12 Royal Guard, mabilis na agawin si Daryl. Kailangan mo siyang hulihin." Hindi masabi si Yvette na galit at nahiya sa ngayon. Sumuko na siya pansamantala dahil lamang sa hindi na niya matiis ito. Hindi niya hahayaang umalis si Daryl ngayong dumating na ang 12 Royal Guard. Nais ni Yvette na dakupin si Daryl, pinilit siya sa kanyang tuhod at humingi ng awa sa kanya. Whoosh! Ang tingin ng 12 Royal Guard ay nakalock kaagad kay Daryl sa sandaling natapos ni Yvette ang kanyang mga salita at agad na sumugod papunta kay Daryl. St. Sariling bulalas ni Daryl nang agad siyang tumalikod at tumakbo. Hindi kayang guluhin ni Daryl ang 12 taong ito dahil 1-0 sa mga ito ay martial marquises,
habang ang dalawa ay martial saints. Hindi magagawang talunin sila ni Daryl kahit na siya ay lumaban hanggang sa kanyang kamatayan. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na solusyon ay ang tumakbo. Maaaring nanumpa si Daryl na hindi pa siya ganoon kabilis tumakbo sa kanyang buhay. Bagaman siya ay mabilis, ang dalawang martial saints ay mas mabilis. Agad na tumalon ang Royal Rat Guard at hinarangan ang daanan ni Daryl habang ang kanyang mga kamay ay gumawa ng hugis claw bago kaagad humawak papunta sa dibdib ni Daryl nang walang babala. Damn, ito ba ang kapangyarihan ng isang martial saint? Ito ay isang simpleng pag-unawa pa lamang ngunit napakasindak. Kung nahuli si Daryl, napilayan siya kung hindi namatay. Nakaramdam din si Daryl ng nakaka-suffocating na sensasyon. Hindi siya naglakas. Loob na harapin ang ulo ng Royal Rat Guard, kaya siya ay umatras upang maiwasan ang atake. Sa sandaling iyon, sinalakay ng Royal Ox Guard si Daryl mula sa ibang direksyon gamit ang isang suntok. Ang suntok na ito ay napakalakas at nakakapagpataw. Mabilis na gumanti si Daryl at umiwas sa kaliwa, ngunit hindi niya ito kumpleto na nagawa at napasabunutan ng suntok. Isang simpleng graze lamang ang nagdulot ng pagdura ni Daryl ng dugo. Naging blanko ang isip ni Daryl nang mawala ng kontrol sa katawan at lumipad ng dosenang metro ang layo. Malakas siyang napunta sa lupa bago pa dumura ng mas maraming dugo. Sa sandaling iyon, napalibutan ng 12 Royal Guard ang Daryl na nasa sobrang sakit at agad na nakaramdam ng pag-asa. Ito ang katapusan, mahuhuli ba ako? Tiyak na pahihirapan ako ni Yvette hanggang sa mamatay ako kapag nahuli ako, naisip ni Daryl. Come quietly, sabi ng Royal Rat Guard ng malamig habang inaabot ang kamay upang agawin si Daryl. Hush! Ang mga tunog ng dalawang paputok na gitling ay maririnig sa sandaling kritikal na sandaling iyon at likas na tumingin si Daryl patungo sa direksyon ng tunog at nakita ang dalawang figura na mabilis na lumilipad patungo sa kanya. Ito ay aman at isang babae. Ang taong payat na may payat na mukha ay may bughaw na tatoo ng dragon sa kanyang liig. Habang ang babae ay nakasuot ng maitim na pulang damit sa kanyang payat at kaaya-ayang figura. Bahagi sila ng 4 na Guardian Kings ng Grandmaster Heaven Cult, ang Azure Dragon at Vermilion Peafowl. Ano ang ginagawa nila dito? Hindi ba dapat sila nasa Elysian Island? Tuliro si Daryl. Elder Master, narito kami upang iligtas ka. Sigaw ni Azure Dragon bago i-flick ang pulso at hinagis isang welga sa palad sa Royal Rat Guard. Boom! Ang Royal Rat Guard at Azure Dragon ay parehong sumuray sa likod habang ang pag-atake ay nakalapag na walang nagkakaroon ng kalamangan kaysa sa iba pa. Sa parehong oras, si Vermilion Peafowl ay sumugod papunta kay Daryl at inakbayan siya. Ang kanyang kaakit-akit na mukha ay napuno ng hindi mapalagay at pag-aalala. Elder Master, ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba? Tulog. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Daryl na parang ganap na naayos ang kanyang mga organo. Habang tinitiis ang sakit, naaamoy niya ang samyo ni Vermilion Peafowl habang nakahawak ito sa kanyang matikas na katawan. Hindi mapigilan ni Daryl na tahimik na lunukin ang laway niya at mumiti. Mabuti na lang ako. Hindi ako mamamatay. Tumango ang Vermilion Peafowl nang marinig ang mga salita ni Daryl, hinawakan siya at lumipad sa gitna. Samantala, si Azure Dragon ay nakikipaglaban at umaatras ng sabay-sabay bago tuluyang umalis sa lugar. Ang dalawang Guardian Kings ay kinuha kay Daryl ng 12 kilometro at sa wakas ay lumapag sa isang bangka. Elder Master, sigurado ka bang hindi malubha ang iyong mga pinsala? Hindi mapigilan ni Azure Dragon na magtanong. Habang nakatayo sa deck nang mapansin niyang may dugo sa sulok ng bibig ni Daryl. Kinawayan ni Daryl ang kamay. Ayos lang ako, ayos lang ako. Bakit pareho kayong biglang lumitaw? Hindi ka ba dapat nasa Elysian Island? Parehong sumulyap sa isa't isa ang mga Guardian Kings bago marahang sinabi ni Vermilion Peafowl, si Elder Master, ang cult mistress na partikular na nagpadala sa amin at hiniling na bumalik ka sa Elysian Island. Sa wakas ay natagpuan ka namin pagkatapos maghanap ng mahabang panahon sa Donghai City. Bakit ako hinahanap ng cult mistress? Bulong ni Daryl. Pwede bang namimiss niya ako matapos hindi magtagal ng matagal? Tumawa si Daryl sa loob.
Hindi ko alam kung bakit ka rin hinahanap ng cult mistress, malumanay na sinabi ng Vermilion People habang inilalagay niya ang kanyang panloob na enerhiya upang ilipat ang bangka patungo sa Elysian Island. Tumango si Daryl at hindi na nagtanong pa. Dumating sila sa Elysian Island makalipas ang 2 oras. Gabi na ng taglagas, ngunit ang Elysian Island ay tulad ng isang nakatagong paraiso dahil ang kaaya-aya nitong buhay na kulay na kakaibang mga halaman sa tabing dagat ay maaari pa ring obserbahan mula sa malayo. Ang Vermilion People ay kumatok sa pinto ng silid ng cult mistress at magalang na inihayag. Mistress, Daryl is here. Ang banayad na tinig ni Monica ay nagmula sa silid habang tinapos ng Vermilion People ang kanyang mga salita. Sige, hayaan mo si Daryl na pumasok mag-isa. Azure Dragon at Vermilion People, maaari kang magpatawad. Mistress, sagot ni Vermilion People habang siya tumalikod at umalis. Maya-maya ay binuksan ni Daryl ang pinto at pumasok pagkatapos makitang pareho silang lumakad ng malayo. Tulog. Hindi mapigilan ni Daryl na lunukin ang laway niya nang makita ang eksena sa harapan niya nang pumasok siya sa silid. Si Monica ay nagsuot ng isang lila na pantulog sa oras na iyon. Nahirapan si Daryl na alisin ang mga mata mula sa kanyang mga sexual na kurba. Ang ilaw na pampaganda sa kanyang mukha ay lalong nagpahusay ng kanyang hindi masukat na kagandahan. Ang cult mistress ay pambihirang nakakaakit kay Daryl pagkatapos na hindi siya makita ng ilang sandali. Mistress, bigla mo akong tinawag pabalik. Ito ba dahil na-miss mo ako? Ngumisi si Daryl. Siya ay nakakakuha ng mas agresibong pagkatapos ng kanyang 2 nakaraang intimate contact na may mga cult mistress. Namula si Monica at malandi nitong iginala ang kanyang mga mata. Daryl, ako pa rin ang cult mistress. Nagiging mas mapangahas ka sa sobrang pagrespeto sa iyong mga nakatataas. Daryl ay tunay na nagiging mas hindi tama. CJ. Sundin ko ang mga utos mo, napangiti ang ngiti ni Daryl, at hindi mapigilang tanungin, kaya bakit mo ako hinahanap? Si Monica ang pinakamakatuwiran na babae na alam ni Daryl at hindi niya siya hahanapin ng walang anumang kadahilanan. Sumubsob si Monica nang tumayo siya mula sa kama at lumakad sa tagiliran ni Daryl bago marahang sinabi, gusto kitang tanungin. Kung hindi ako nagpadala ng isang tao upang hanapin ka, magagawa mo ba ang pagkusa upang bisitahin ako? Natawa si Daryl nang marinig ang tono ni Monica at binigyan siya ng mahigpit na yakap. Marami akong napagdaanan sa nagdaang mga araw. Ako halos namatay sa siksekta, mga kamay at tunay ay hindi magkaroon ng panahon upang darating. Huwag kang magalit sa akin, mistress, mahinang bulong ni Daryl sa tainga ni Monica. Hindi nagsinungaling si Daryl. Ang atake ni Abbess Mother Serendipity kanina ay sanhi ng pagkawala ng kanyang kapangyarihan at kailangan niya ng isang malaking pagsisikap upang makabawi mula sa kanyang mga pinsala. Maya pa ay natuklasan niya na si Yvette ay nagpapanggap sa kanyang sarili at ang seryeng ito ng mga kaganapan ay nagpapanatiling abala kay Daryl. Walang oras para sa kanyang pagbabalik sa Elysian Island. Talagang binisita ni Daryl ang cult mistress kung hindi siya naging abala. Mahigpit na pagsasalita, ang cult mistress ay ang unang babaeng nakasama niya pagkatapos ng lahat. Si Monica ay kasabay na nahihiya at masaya mula sa bigla ang yakap ni Daryl, ngunit itinulak siya palayo at marahan na sinabi, hindi ako galit sa iyo, miss na lang kita. Tuluyan nang namula si Monica nang matapos sariling salita niya. Paano niya masasabi ang mga nakakahiyang bagay tulad ng mataas at makapangyarihang cult mistress? Gayunpaman, kaya niya hindi tulungan ngunit pabayaan ang kanyang mapagmataas na kilos sa Daryl sa paligid. Binalot ni Daryl ang mga braso sa baywang ng cult mistress at niyakap ulit siya ng mahigpit sa pandinig ng mga salitang iyon. Ang buong katawan ni Monica ay nahulog sa mga bisig ni Daryl mula sa pagkawalang kilos habang siya ay bulalas. Anong meron, yakap ba kita ng mahigpit at nasaktan? Mahinang tanong ni Daryl. Ayos lang ako, di. Mahigpit na kinagat ni Monica ang labi hanggang sa malapit na itong dumugo. Ngunit kung yakapin mo ako ng ganoong lakas, natatakot akong saktan mo ang bata sa loob ko, di. Ano? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Daryl ang isang paghiging sa kanyang ulo.
Ang bata sa loob ng Monica. Ito. Anak natin ito, sabi ni Monica na may mahinang pamumula ngiti ang aming anak. Totoo talaga? Si Daryl ay nagulat at hindi maipahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga salita. Bigla siyang nabalutan ng kaligayahan. Siti, totoo, mararamdaman mo para sa iyong sarili kung hindi ka naniniwala sa akin. Namula si Monica habang kinuha ang kamay ni Daryl at ipinatong sa kanyang tiyan. Naramdaman ni Monica na may isang bagay na naka-off ng medyo matagal bago ang kanyang huling tagal ng panahon. Siya sa wakas ay kumuha ng isang pagsubok sa pagbubuntis at ito pala nabuntis nga. Si Monica ay ikinasal sa cult master sa loob ng maraming taon, ngunit hindi nila napunan ang kanilang pagsasama at ang nag-iisa lamang na nakasama niya ay si Daryl. Masasabing si Daryl ang una at nag-iisang lalaki na nakasama niya. Kamakailan lamang ay labis na na-miss ni Monica si Daryl, kung kaya't pinadalhan niya ang 2 Guardian Kings upang hanapin siya. Ang kamay ni Daryl ay kasalukuyang nasa tiyan ng cult mistress at nanginginig ang buong katawan ni Daryl sa sandaling iyon. Pinapayagan siya ng ranggo ng Marshal Marquis ni Daryl na malinaw na makaramdam ng isang mahinang lakas ng buhay sa loob ng tiyan. Ramdam pa rin niya ito sa kabila ng pagiging mahina nito. Nabuntis talaga si Monica. Hindi nasusukat si Daryl nang hawakan niya ang kamay ni Monica. Ay, magiging tatay na ba ako? Napapikit si Monica at ngumiti habang nakapatong ang ulo sa balikat ni Daryl. Magiging ama ka, Lee. Tuwang-tuwa si Daryl at mahigpit na yumakap kay Monica habang nanginginig ang buong katawan niya sa sobrang kaba. Pareho silang patuloy na nanatiling tahimik habang nasisiyahan sila sa init ng bawat isa sa sandaling iyon. Makalipas ang ilang oras, huminga ng malalim si Daryl at biglang hinila ang kamay ni Monica habang papunta sa pintuan. Ano? Ano ang ginagawa mo? Marahang tanong ni Monica. Malambing na tumingin si Daryl kay Monica at sinabing, kasama mo ang aking anak. Bakit kami mananatili pa rin dito? Ako umaalis Elysian Island sa iyo. Bulalas ni Monica, kalokohan. Daryl, huwag kang tanga. San man tayo pupunta kung aalis ako sa'yo? Ang mga alagad ng Grandmaster Heavencourt ay saan man. Napakabilis nila kaming hanapin at wala kaming mapuntahan. Upang tumakbo pagkatapos nito. Kinabahan si Daryl nang marinig ang kanyang mga sinabi. Ano ang dapat nating gawin pagkatapos? Maaari mo itong itago sa ngayon ngunit imposibleng maitago ang iyong umbok na tiyan pagkaraan ng ilang buwan. Tiyak na tatanungin ito ng cult master kapag naging malaki ang tiyan ni Monica. Kapag ang katotohanan tungkol sa pagbubuntis ni Monica ay nahayag, siya ay nasa malubhang panganib. Sa sandaling iyon, marahang sinabi ni Monica, huwag kang mag-alala, naisip ko na ang isang plano. Marahan siyang bumuntong hininga at nagpatuloy, Daryl, kailangan kong banggitin ang isa pang bagay bago sabihin sa iyo ang plano. Tumigil sandali si Monica at nagpatuloy. Ayon sa maaasahang mga mapagkukunan, ang New World ay napaka-ambisyoso at baka sakaling salakayin ang ating world universe. Ang New World Emperor ay nagpadala ng isang envoy kalahating buwan na ang nakakaraan upang kumbinsihin ang Grandmaster Heavencourt na mangako ng katapatan sa New World. Hindi mapigilan ni Daryl na magtanong, ano ang sinabi ng cult Master? Siya ba ay nangangako o hindi? Tumango si Monica ng ulo. Ang cult master ay sumang, ayon na ipangako ang kanyang katapatan. Ano? Natigilan si Daryl. Paano? Pumayag ang cult master doon. Hindi ba magiging traidor na mangako ng katapatan sa bagong daigdig? Patuloy ni Monica, sinabi ng kinatawa ng bagong daigdig na ang haba ng Grandmaster Heavencourt na kusa na nangangako ng aming katapatan. Bibigyan siya ng New World Emperor ng titulong punong ministro sa sandaling namuno siya sa World Universe. Ang Cult Master ay magiging pangalawa lamang sa Emperor habang higit sa lahat. Ang Grandmaster Heavencourt ay magiging official ding Guardian Cult. Hindi mapigilan ni Daryl na tumawa nang marinig ang mga salita ni Monica. Damn, ang New World kusang loob na gumawa ng labis na pagsisikap upang manalo sa Grandmaster Heavencourt, naisip ni Daryl. Medyo nagalit si Monica at kinagat ang labi. Lubos akong nabigo sa Cult Master. Tungkol sa bagay na ito.
Kahit na ang Grandmaster Heaven Cult ay walang magandang reputasyon, hindi bababa sa dapat na magkaroon tayo ng gulugod. Kaya paano kung tayo ang maging opisyal na Guardian Cult? Kung ang ating mundo ay nahuhulog sa trabaho ng bagong daigdig, mamumuhay lamang tayo sa ilalim ng kontrol ng iba. Ang isang lalaki ay hindi dapat umatras sa kahirapan. Paano? Magiging kusa ang cult master na maging tagapagsilbi sa bagong daigdig. Ako talagang nasiyahan sa kanya. Naantig si Daryl sa sinabi ni Monica. Hindi niya inaasahan na ang gayong maselan na babae tulad ni Monica ay magkakaroon ng ganoong integridad. Tumawa si Monica at marahang sinabi, iyon ang dahilan kung bakit ayoko nang manatili sa Elysian Island. Hindi ko nais na maging isang taksil sa tabi ng Grandmaster. Kulturang langit. Nais kong umalis kahit wala ang anak mo. Gayunpaman, tiyak na. Hinahanap ako ng cult master sa sandaling umalis ako. Sa makatuwid ay nagtaguyod ako ng isang plano. Umupo si Monica sa upuan at marahang humigop ng tsaa. Pagkalipas ng kalahating buwan, ang New World Emperor ay magpapadala ng isa pang utos upang talakayin kung paano mapupuno ang World Universe kasama ang aming cult master. Ang isang piging ay tiyak na gaganapin sa Elysian Island upang ipagdiwang ang okasyong ito. Makakahanap ako ng isang pagkakataon sa oras na iyon upang sunugin ang buong likod bahay. Ang bawat alagad sa Elysian Island ay lasing na lunod upang mapatay ang apoy ng gabing iyon. Inilapag ni Monica ang tsaa at marahang sinabi, kukunin ko umalis sa oportunidad ng sandaling iyon, at sa oras na huminahon ang cult master, tiyak na ipinapalagay na nasunog ako sa abo at hindi ako hinahanap. Sumpain. Humanga si Daryl ngunit medyo nag-alala tungkol sa kanyang plano. Hindi ba ito masyadong mapanganib? Gayunpaman, dapat sabihin na ang cult mistress ay mas mahusay sa lahat. Marahang binuka ni Monica ang kanyang mga labi. Gagawin ko ito kahit mapanganib. Aalisin ko ang lugar na ito dahil ayaw kong maging traitor sa World Universe o. Nais na ipagpatuloy ang pananatili sa islang ito, ngunit ang pangunahing dahilan ay nais kong ligtas na maihatid ang aming anak. Sa sandaling iyon, si Monica ay ngumiti ng malambing at hinimas ang kanyang tiyan. Hindi na nagsalita pa si Daryl at tumango ito. O sige, magkakaroon ako ng isang bangka na susunduin ka sa oras na iyon. Okay, mahinang sabi ni Monica bago siya di inaasahang namula, Daryl, I have to you from now onward. Ikaw, maaari kang magkaroon ng maraming asawa, bingunit hindi mo ako kayang talikuran. Kung ayaw mo na sa akin saka ako. Naging malambot ang boses ni Monica habang nagsasalita at kalaunan ay hindi naririnig. Ang kanyang namula na ekspresyon ay lubos na kaakit-akit at hinila ang mga heartstrings ni Daryl. Tumingin si Daryl kay Monica na may ngisi at pabiro tinanong, ano ang gagawin mo? Ang pamamaraan ng cult mistress ay tunay na sumamba. Kaibig-ibig na sinabi ni Monica, kung hindi mo na ako gusto ay kukunin ko ang aming anak at tumalon mula sa isang bangin. Nakangisi si Monica sa sobrang kasabikan habang sinasabi iyon. Tumawa si Daryl at inaasar si Monica, paano mo? Alam mong lalaki yun? Paano kung babae ito? Ayaw kita, ngunit hindi iyan ang punto. Sumubsob si Monica nang dahan-dahan siyang tumayo at lumakad sa tabi ng kama bago inutusan si Daryl, halika at matulog ka sa akin. Natapos ni Monica ang kanyang mga salita, humiga sa kama, at nagpatuloy, sasabihin ko sa iyo ang isa pang malaking lihim. Anong lihim? Bigla namang naintriga si Daryl at naupo sa tabi ng kama habang hinihimas ang buhok ng cult mistress. Mahinang tumawa si Monica at ligawan na sinabi, patayin ang mga ilaw at pumunta sa ilalim ng mga sheet, pagkatapos ay mag-usap tayo. Nilunok ni Daryl ang kanyang laway, hinubad ang kanyang damit at pinatay ang mga ilaw bago sumailalim sa mga sheet. Kaya ano ang lihim? Mahinang tanong ni Daryl sa dilim sa ganap na pagpukaw ng kanyang pag-usisa. Dahan-dahang hinawakan ni Monica ang kamay ni Daryl sa ilalim ng mga sheet. At sinabing, narinig ko ang sektang Kunlun na lihim na isinumite sa New World. Ano? Ang sektang Kunlun ay nagsumite na sa bagong daigdig. Bumuntong hininga si Daryl. Magdudulot ito ng isang malaking kaguluhan sa mundo ng martial arts kung isisiwalat ang lihim na ito.
Ang Kunlun sect ay isa sa 6 na Orthodox sect na sumasaklaw ng higit sa 1,000 taon mula sa kanilang first sect master at pagkakaroon ng higit sa 12 henerasyon ng mga sect masters hanggang sa mga nagdaang panahon. Ang mga ito ay isang kagalang-galang na sekta na malawak na iginagalang sa mundo ng martial arts. Hindi kailanman inisip ni Daryl na ang sektang Kunlun ay lihim na isusumite sa bagong daigdig. Tumawa si Monica at nagpatuloy, Kunlun sect nagsumite ng sect master dahil binigyan siya ng New World Emperor ng isang lihim na manual na tinawag na madilim na paraan. Ang madilim na paraan. Tahimik na binulong ni Daryl ang pangalan sa sarili. Ito ay parang malakas. Sinabi ni Monica, ang madilim na pamamaraan na ito ay isang masamang pamamaraan na ipinagbabawal na linangin ang mundo ng martial arts noong unang panahon. Sinasabing upang maayos na linangin ang diskarteng ito, kailangang tumanggap ng isang enerhiya ng espiritu ng isang babae araw-araw. Ang isang babae na natanggap ang kanyang lakas ng espiritu ay hindi mabubuhay ng higit sa isang araw. Ang masamang pamamaraan na ito ay nawala sa loob ng maraming taon. Hindi ko akalain na lilitaw muli ito. Ako takot sa kahit na isipin kung gaano karaming mga kababaihan ay mamatay matapos makuha ang kanilang lakas na espiritu. Ang diskarteng ito ay masyadong mapanlikha dahil kailangan itong sumipsip ng lakas ng espiritu ng isang babae araw-araw. Hindi ba nangangahulugan na ang isang babae ay isasakripisyo araw-araw para sa Kunlun sect master? Bumuntong hininga ulit si Daryl. Ang marangal na sektor ng sekta ng Kunlun ay karapat-dapat sa panlilibak para sa paglinang ng isang masamang lihim na manual. At kasabay nito ang pagiging traitor sa world universe. Sumamo si Monica, Daryl, panatilihin sa iyong sarili ang pagtataksil na bagay ng sektang Kunlun. Hindi mo dapat ipaalam sa sinuman na alam lamang bilang cult master at alam ko tungkol sa bagay na ito sa buong world universe. Agad na maghinala sa akin ang New World Emperor kung lumabas ang impormasyong ito. Pagkatapos ay nag-alala si Monica na sinabi, ang aming pangunahing prioridad ngayon ay upang makahanap ng isang paraan para sa akin na ligtas na umalis sa Elysian Island. Hindi na kami makakalikha ng anumang mga problema. Tumango si Daryl. Huwag kang mag-alala, Ginang. Hindi ko nababanggitin ang bagay na ito sa sinuman. Bago natapos ni Daryl ang kanyang mga salita, ang cult mistress ay nagtapon na sa kanyang mga braso at mabilis na sumunod sa isang halik. Sekta ng Kunilun. Ang isa sa 6 na sekta ay matatagpuan sa tuktok ng Kunlun Mountains. Sa sandaling iyon, si Sect Master Leroy Henderson ay nakaupo naka-cross-leg sa pangunahing bulwagan ng Kunlun sect habang siya nakatuon sa paglinang ng madilim na paraan. Pinahalagahan ni Leroy ang lihim na manual mula pa noong natanggap ito at pinag-aralan ito araw-araw. Ang lihim na manual na ito ay tunay na kamangha-manghang, ang lakas ni Leroy ay tumataas pagkatapos ng paglilinang. Gayunpaman, mayroong isang sagabal sa lihim na manual na ito. Kailangang sumipsip ni Leroy ng lakas ng espiritu ng isang babae araw-araw. Kung hindi man, mamamatay siya sa pagkalasing. Biglang iminulat ni Leroy ang kanyang mga mata nang namumutla ang mukha. Tila nasasaktan siya dahil malapit ng oras upang makuha ang lakas ng espiritu ng ibang babae. Master, hang-on papunta na ako. Sa sandaling iyon, ang isang alagad ay nagmamadaling lumakad na may mahigpit na nakatali na binibini sa likuran niya. Anong gusto mo? Bakit mo ako dinakip? Ang babae ay kaya terrified kanyang buong katawan ay nanginig. Siya ay isang estudyante sa kolehiyo na dinukot noong bumibisita sa Kunlun Mountain sa pagtatapos ng linggo. Naglakad si Leroy papunta sa kanya sabay ngisi, dahan-dahang itinaas ang kanang kamay at ipinatong sa ulo ng ginang. Agad na naging blanko ang isip ng ginang. Siya ay maaaring pakiramdam kanyang katawan energies patuloy na pinatuyo. Tiyak. Ang ginang ay gumuho sa lupa sa loob ng isang segundo na ang kanyang mukha ay namumutla na parang siya ay na-empty. Samantala, bumalik sa normal ang maputla na mukha ni Leroy matapos makuha ang espiritu ng ginang. Ang disipulo ay tumayo sa gulat at kaguluhan bago siya umiti na sinabi, binabati kita master, ang iyong kakayahan ay bumuti. Naramdaman ng alagad na ang kapangyarihan ng kanyang Panginoon ay mas malakas kaysa dati.
Dahan-dahang binitiwan ni Leroy ang kanyang hininga at palihim na ngumisi. Ang madilim na paraan ay tunay na kamangha-manghang. Pinayagan nitong umakyat si Leroy mula sa isang level 1 na Martial Saint patungong level 3 Martial Saint sa loob lamang ng isang buwan. Sa sandaling iyon, maingat na sinabi ng alagad, "Guro, pinapatay ba natin ang babaeng ito?" Sumulyap si Leroy sa ginang, umiling at walang imik na sinabi, "Hindi na kailangan. Itali mo lang siya at hayaang mamatay siya ng mag-isa. Hindi namin pinapatay ang mga inosente bilang miyembro ng Kunlun Sect. Ang sinumang babae na mayroong kanilang lakas na espiritu na hinihigop ni Leroy ay hindi mabubuhay isang araw. Siya ay hindi makatakas ang kamatayan kahit na walang ang kanilang interference." Tumango ang alagad at sinabi, "Guro, may isa pa." Ang Abbess Mother Serendipity ay nagpadala ng balita na ang Elysium Gate ay nakuha ang iba't ibang mga elite ng mga sekta kahapon at dinala sila sa Wishing Star Tower upang brutal na mapahiya sila. Ang Abbess Mother Serendipity ay labis na nagagalit at nais na tipunin ang lahat ng mga sekta upang maalis ang Elysium Gate. "Master, pupunta ba tayo?" Tumango si Leroy at sinabi, "We must go." Ang Kunlun Sect ay nagsumite sa bagong daigdig. Dapat nating tulungan silang pagsamahin ang mundo ng martial arts syempre. Ang Elysium Gate ay talagang mabilis na umuunlad. Magiging mabuti upang matanggal ang mga ito. Agad na tipunin ang mga alagad. "Pupunta kami sa Donghai City." "Guro," sagot ng alagad na mabilis na umalis. Isang masayang boses ang nagmula sa pasukan ng Main Hall kagaya ng pag-alis ng alagad. "Tay, pupunta ka ba sa Donghai City?" "Gusto ko ring umalis." Isang payat na figura na humigit kumulang na 18 taong gulang na buhay na sumugod sa bulwagan. Ito ay walang iba kundi ang anak na babae ni Leroy, si Lydia. Ang mukha ni Leroy ay puno ng lambing nang makita ang kanyang anak na babae. "Lydia, pupunta ako sa Donghai City para sa mga seryosong bagay. Hindi para masaya." Talagang napakahalaga ni Lydia kay Leroy at lubos niyang nai-cuddle ito. Naglakad si Lydia papunta kay Leroy, hinawakan ang braso nang marinig ang kanyang mga salita, at niyugyug ito habang sinasabing, "Tay, I really wanna go. Narinig ko na ang Donghai City ay talagang masaya. Nariyan ang dagat, ang beach. O sige, dadalhin kita doon." Sabi ni Leroy. Walang magawa habang siya ay nahinahon matapos makita ang kanyang anak na babae na kumikilos maganda. Matapos ang isang oras, si Leroy kasama ang 2,000 mga alagad ng sektang piling tao sa Kunlun ay nagtungo patungo sa Dong Racing Lake ng Racing Lake. Ang Abbess Mother Serendipity ay nagkaroon ng hiniling sa kanila na hintayin siya sa Dragon Racing Lake. Lungsod ng Donghai, bahay na tirahan. Nakaupo si Yvonne sa sofa ng sala at nanonood ng telebisyon na nagpapakita ng isang tanyag na variety show, ngunit hindi niya ito binigyang pansin. Si Yvonne ay nawalan ng kontak kay Daryl mula nang maganap ang kasal. Para bang natalo siya. Ang kanyang diwa ay hindi interesado sa anumang ginawa niya. At nailok ang sarili sa bahay ng buong oras. Si Kingston ay lumakad sa sandaling iyon at napasinghap nang makita ang nalulumbay na estado ng kanyang anak na babae bago siya aliwin. "Yvonne, iniisip mo pa ba si Daryl?" Kinamumuhian siya ng lahat ngayon habang ang 6 na sekta at bawat kilalang pamilya ay nag-iisip ng mga paraan upang matanggal siya. Ang isang lalaking katulad niya ay hindi na maaaring tubusin ang kanyang sarili. Bakit ikaw pa ang nabitin sa kanya? Bukod dito, nakikipagsabuatan siya sa Eternal Life Palace Sect na kung saan mismo ay isang hindi mapapatawad na kilos. Tumawa si Yvonne at hindi umimik. Si Daryl ay ang pinakamahusay na tao sa buong mundo sa kanyang opinyon. Hindi maniniwala si Yvonne sa anumang paninirang puri laban sa kanya anuman ang nagsabi nito. Nag-alala si Kingston na makita ang kanyang anak na natahimik. "Yvonne, wag mo nang isipin si Daryl. Maayos ang panahon ngayon, maglakad-lakad na tayo." Nanatiling tahimik si Yvonne habang umiling. Si Kingston ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. "Mahal kong anak na babae, pupunta ka ba kung nagmamakaawa ako sa iyo?" Si Yvonne ay hindi maaaring magpatuloy na manatiling nakakulong sa bahay kung hindi man magkakasakit siya maaga o huli.
Humihiling ako sa iyo, medyo maganda ang panahon ngayon. Dadalhin kita sa tabing dagat, T. Sabi ni Kingston na may umaasang mukha. Bumuntong hininga. Naramdaman ni Yvonne na walang magawa at malinaw na sinabi, sige, Tay. Hindi mo na kailangang sabihin. Pupunta ako magpalit ng damit, okay? Sige, CJ. Labis na nasisiyahan si Kingston sa kasunduan ng kanyang anak na babae. Matapos ang maraming araw, ang kanyang anak na babae sa wakas ay handa na umalis sa bahay at magpahinga. Pagkalipas ng 3 oras sa Dragon Racing Lake ng Donghai City. Naglalakad sina Kingston at Yvonne sa tabing dagat sa Dragon Racing Lake. Pamilyar si Yvonne sa Dragon Racing Lake dahil ang mga kilalang pamilya ng Donghai City ay may isang paglalakbay dito ilang buwan na ang nakalilipas. Si Kent ay may isang taong nagpanggap na isang pating sa panahong iyon na hindi inaasahan na akit ng isang tunay na pating. Gabi na ng taglagas ngunit ang tanawin dito ay nakasisilaw pa rin. Sa Gallery 20 na maganda pa rin tulad ng dati at pinagsikapan ang lahat na umalis. Anak ko, Di. Nakarelax si Kingston nang makita ang magandang tanawin sa harapan niya at nakangiting sinabi kay Yvonne. Tingnan mo kung gaano kaganda ang tanawin. Maramdaman mo mas mabuti pagkatapos lumabas para mamasyal. Huwag laging manatili sa bahay. Pinilit ni Yvonne ang isang ngiti at hindi umimik. Magsasalita pa sana si Kingston ngunit biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita na ang tawag ay mula sa isang antigong dealer. Hindi malinaw kung ano ang sinabi ng nasa kabilang panig. Ngunit talagang nasasabik si Kingston at sumagot. Ano? Sige, pupunta ako dyan ngayon. Ibinaba niya ang telepono matapos ang kanyang mga salita at tumingin kay Yvonne. Anak ko, pumunta ako sa Nanyang City. Mayroong isang hanay ng mga antigo doon na sinasabing mga jade wares mula sa Han Dynasty Palace. Kailangan kong pumunta at tingnan habang kumikita kami maraming muli kung ang negosyong ito ay matagumpay. Tumawa si Kingston at nagpatuloy, manatili rito, magpahinga at magsaya. Nagmamadaling umalis si Kingston matapos ang kanyang sinabi. Nanatiling walang malasakit si Yvonne nang makita ang kanyang ama na aalis. Dahan-dahan siyang lumakad sa tabing dagat at hindi mapigilang maisip si Daryl. Naalala niya na hinabol siya ng isang pating sa huling paglalakbay, mapanganib ang sitwasyon ngunit hindi. Pinansin ni Daryl ang kanyang sariling kaligtasan upang tumayo sa harap ni Yvonne at labanan ang pating. Ang sitwasyon sa sandaling iyon ay talagang mapanganib. At patay sana si Yvonne kung hindi dahil kay Daryl. Maalala pa rin ni Yvonne ang eksena ng pumatay kay Daryl ng pating at natabunan ng dugo. Ang isang tiyak na init ay nadarama sa kanyang puso habang naaalala niya ang mga sandaling ito. Gayunpaman, nagpakita pa rin siya ng nakalulungkot na ekspresyon. Daryl, nasa Dragon Racing Lake ulit ako ngunit nasaan ka? Naisip ni Yvonne. Haha. Sa sandaling iyon narinig ni Yvonne ang isang tawa mula sa kanyang likuran. Tumingin si Yvonne papunta sa direksyon ng tunog at si Aman at babaeng Perez ay hindi kalayuan. Dahan-dahang naglakad sila papunta sa direksyon ni Yvonne habang nakikipagkwentuhan at tumatawa. Ang lalaki at babaeng ito ay walang iba kundi ang Abbess Mother Serendipity at Kunlun Secmaster Leroy. Tinatalakay nila kung paano aalisin ang Elysium Gate. Nainis si Yvonne nang makita ang dalawang taong ito. Ang Abbess Mother Serendipity ay may isang bagay laban kay Daryl kahit saan siya magpunta. Ang pag-atake ni Abbess Mother Serendipity sa panahon ng kasal ay nagdulot ng pagkawala ng lakas ni Daryl at naramdaman ni Yvonne ang isang partikular na hindi pag-asar para sa kanya na hindi man lang siya kinustuhan ni Yvonne. Sa sandaling iyon, nagtago si Yvonne sa likod ng isang malaking bato upang maiwasan ang Abbess Mother Serendipity. Secmaster Henderson, ang Elysium Gate talaga. Kasuklam-suklam. Ang Abbess Mother Serendipity ay hindi pa nakikita si Yvonne at sinabi kay Leroy. Abbess Mother Serendipity, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ng ang Kunlun Sec sa pag-aalis ng Elysium Gate. Nakangiting sabi ni Leroy. O tama, nang makuha ni Indomitable Darby ang iba't ibang mga piling tao ng sekta, paano kanya pinahiya? Mahigpit na.
Kinuyom ng Abbess Mother Serendipity ang kanyang mga kamao dahil hindi niya maiwasang maalala ang pangyayari ng araw na iyon hindi siya makapa. Pinilit ni Indomitable Darby na magpakasal kay Master Leonard. Ito ay isang napakalaking kahihiyan. Ang Abbess Mother Serendipity ay naglakbay sa mga lugar at hindi kailanman nagdusa ng ganoong kahihiyan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang alisin ang Elysium Gate. At Abbess Ina Serendipity ay galit ngunit nadama na hindi. Nararapat na ipahayag ito at simpleng bumuntong hininga. Huwag nating usapan ang tungkol dito. O sige, hindi ko na ito ilalahad. Agad na sagot ni Leroy. Hindi ko kailanman mapapatawad ang dalawang Darbys na iyon. Bulalas ni Abbess Mother Serendipity sa sarili. Natigilan si Leroy. Yung dalawang Darbys? Bukod sa Indomitable Darby, may isa pang Darby na hindi ka nasisiyahan. Bumuntong hininga. Abbess Mother Serendipity pinakawala ng isang mahabang buntong hininga at sinabi, Sec Master Henderson, maaaring hindi mo alam ito, ngunit bukod sa Indomitable Darby, may isa pang Daryl Darby na nakikipagsabwatan sa sekta ng walang hanggan na palasyo. Nilabag din niya ang hipag at ginalit ang kanyang lolo hanggang sa mamatay. Lahat ay kinamumuhian siya, at ang kanyang mga aksyon ay hindi mapapatawad. Kumunot ang kilay ni Leroy at sinabing, Daryl. Darby? Narinig ko na siya ay isang taong may talento na nagapisa. Lahat sa panahon ng Lion Slaughtering Conference. Paano kung may talento siya? Nararapat sa kanya ang kamatayan sa paggawa ng mga immoral na gawain. Malamig na sinabi ni Abbess Ina Serendipity. Tumawa si Leroy. Abbess Mother Serendipity, bakit hindi mo lang siya papatayin at tapos ka na dito? Ikaw ay pagtulong sa mundo sa pamamagitan ng pag-alis tulad ng isang hindi tamang gawain tao. Walang kagalingan si Mother Serendipity na kinagat ang kanyang labi at naramdaman na. Walang magawa sa narinig ang kanyang mga salita. Sec Master Henderson, isang maswerteng tao itong Daryl na ito. Sinubukan ko na. Siyang patayin ng ilang beses dati ngunit hindi matagumpay. Abbess Mother Serendipity, kukunin ko siya para makitungo ka sa iyong sarili dahil galit na galit ka sa kanya. Nagboluntaryo si Leroy. Nagdamdam siya ng pagkakasala matapos sumali sa New World na siyang dahilan kung bakit. Sinubukan niyang mapanatili ang mabuting pakikipag-ugnay sa iba't ibang mga sekta na higit sa pag-iwas sa kanilang hinala. Ang Abbess Mother Serendipity ay tuwang-tuwa at hindi mapigilang sinabi, magaling iyan. Naghihintay ako para sa iyong mabuting balita sa kasong iyon. Ito ay magiging isang kagalakan na okasyon para sa Abbess Mother Serendipity kung maaalis niya kay Daryl ang basura. Makapagpahinga ng payapa ang matandang Master Darby sa oras na namatay si Daryl. Leroy smirked and said, mangyaring maghintay dito, pupunta ako. Dakupin si Daryl ngayon. Sa sandaling iyon, si Yvonne ang nagtatago pa rin sa likod ng malaking bato ay nakaramdam ng labis na pagkabalisa sa marinig ang pag-uusap sa pagitan ng dalawang iyon. Kukunin ni Leroy si Daryl. Hindi ko kaya kahit anong mangyari ulit kay Daryl. Napaisip si Yvonne. Mabilis na nilabas ni Yvonne ang kanyang telepono at tinawag si Daryl. Tumawag siya sa kanya ng ilang beses ngunit tila naka-off ang telepono ni Daryl. Bakit hindi natapos ang tawag? Maluha na sana si Yvonne sa pagkabalisa. Hindi niya nagawang maabot ang telepono ni Daryl mula pa noong insidente ng kasal. Hindi na malaya ni Yvonne ang dati nitong mga pagtatangka na maabot ang telepono ni Daryl na nabigo dahil siya ay natrap sa Peach Blossom Forest. Gayunpaman, ang kabiguan sa oras na ito ay dahil ang telepono ni Daryl ay naubusan ng baterya kapag nagpalipas ng gabi sa Elysian Island. Sa baybayin ng lungsod ng Donghai, isang bangka ang dahan-dahang lumapit sa pampang kasama si Daryl na makalabas sa kabin na kararating lamang sa Donghai City mula sa Elysian Island. Naramdaman ni Daryl na nag-refresh pagkatapos matuklasan ang ganoong kagalakang bagay. Natuwa si Daryl nang malaman na buntis si Monica. Napasigla siya matapos yakapin ang cult mistress upang matulog kagabi. Tumayo si Daryl sa bangka na may isang sako na puno ng mga halamang halaman na inani niya kanina mula sa Elysian Island sa kamay. Nakaramdam ng gutom si Daryl sabay bumaba siya dahil hindi pa siya kumakain mula noong nakaraang gabi. Tumingin siya sa paligid, nakita ang isang malapit na tindahan ng pansit, at agad na lumakad mula sa bigla niyang pag-iisip na kumain ng pansit.
Isang mangkok ng pansit po, sabi ni Daryl sabay upo sa noodle shop. Naman, mangyaring maghintay sandali, nakangiting sabi ng may-ari ng Deo shop. Kinuha ni Daryl ang kanyang telepono upang makagawa ng isang mobile. Pagbabayad ngunit hindi nagtagal na pagtanto na ang kanyang telepono ay ubos na ng baterya. Wala siyang pagpipilian kundi manghiram ng charger ng may-ari at singilin ang kanyang telepono habang kumakain. Habang tinatangkilik ni Daryl ang kanyang pagkain, napansin niya ang 4 na customer na nakaupo sa isang kalapit na mesa na nagsusuot ng mga katulad na uniforme na may espada sa kanilang balakang. Sila ay mga alagad ng sektang Kunlun. Ang 4 na disipulo na iyon ay naglabas ng kanilang mga telepono at patuloy na kumukuha ng mga larawan ni Daryl. Nababali na ba ang mga motherfucker na ito? Napatingin sa kanila si Daryl at masungit na sinabi, ano ang larawan mo para sa akin? Hindi ako isang tanyag na tao. Ang 4 na disipulo na iyon ay nanatiling tahimik habang inilalagay ang kanilang mga telepono at nagpatuloy sa pagkain. Hindi ito masyadong inisip ni Daryl at nagpatuloy din sa pagkain. Derry. Natapos ang kanyang pagkain pagkalipas ng 15 minuto at unplug ang kanyang telepono mula sa charger upang bayaran ang singil, ngunit narinig ang isang malakas na sigaw na nagmumula sa pasukan bago niya pabuksan ang kanyang telepono. Daryl Darbay. Lumingon si Daryl papunta sa direksyon ng boses at nakita higit sa 30 mga kalalakihan na mabilis na naglalakad patungo sa shop na may Kunlun Secmaster, nangunguna sa kanila si Leroy. Mayroon siyang hindi kasiyang aura at isang masamang tingin sa kanyang mukha. Ipinangako ni Leroy sa Abyss Mother Serendipity na huli niya si Daryl para sa kanya upang personal na makitungo sa kanya, kaya't hinahanap ng mga alagad ng sekta ng Kunlun si Daryl sa buong lungsod. Ang mga disipulo na kumakain sa malapit ay nagmamadaling makipag-ugnay sa sect. Master, nang makita nila si Daryl. Sumama ka sa akin, nais. Kanang Abyss Mother Serendipity na makita ka. Malamig na umuso si Leroy nang bigla itong umabot para agawin si Daryl. Oh shit, level 3 Master Saint. Masigla ang isipan ni Daryl habang likas na tumatakbo sa pinto upang makatakas. Sinusubukang tumakbo. Biro ni Leroy nang bigla siyang kumaripas ng takbo papunta kay Daryl. Agad niyang naabutan si Daryl at hinampas ang likod ni Daryl sa kanyang palad. Boom! Isang maramihang tunog ang narinig at naramdaman ni Daryl na parang masisira ang buong katawan niya bago siya sumuka ng dugo. Lumipad siya ng mahigit 12 metro bago sumira sa poste ng telepono at bumagsak sa lupa. Nahiga si Daryl sa lupa at napangisi ang kanyang ngipin habang sinusubukang tumayo. Gayunpaman, ang pag-atake ni Leroy ay napakalakas at nadisperse ang panloob na lakas ni Daryl. Kakailanganin niya ng hindi bababa sa kalahating oras upang makabawi. Tumawa si Leroy at binagsak si Daryl gamit ang isa pang strike sa palad bago sinabi sa mga alagad sa likuran niya, dalhin ninyo siya. Ang ilang mga alagad ng Kunlun ay mabilis na sumulong at itinali si Daryl nang marinig ang mga utos ni Leroy bago dali-dali na sundin si Leroy at umalis.